Ang init ng sikat ng araw sa disyerto ng Dubai ay hindi na alintana ni Catherine. Sanay na siya. 6 na taon na ang lumipas mula nang lisanin niya ang Pilipinas. 6 na taon ng paghihirap, pagod at pangungulila. Bawat butil ng pawis na kumakawala mula sa kanyang noo habang naglilinis ng mga hotel suite ay alay niya para sa kanyang 2 anak at para sa kanyang asawang si Jason. Ito ang kanyang mantra, ang nagpapalakas sa kanya sa bawat pagsubok para sa pamilya niya. Sa simula, masaya ang kanilang ugnayan. Bawat tawag, puno ng pagmamahal at pangungulila. Bawat remittance, may kasabay na mensahe ng pasasalamat mula kay Jason. Regular ang kanyang padala. Pambili ng pagkain, bayad sa tuition, allowance ng mga bata, at para sa mga pangangailangan ng bahay. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagbago ang tono. Ang mga request ni Jason ay naging mas madalas at mas malaki. "Love, kailangan natin ng bagong bubong," ang sabi niya isang gabi sa video call. "Umuulan na sa loob ng bahay. Baka magkasakit ang mga bata." Agad namang nagpadala si Catherine kahit na alam niyang kalahati na iyon ng kanyang sahod para sa mga bata. Makalipas ang ilang buwan, "Catherine, may sakit ang nanay. Kailangan ng gamot. Magkano ba ang mayroon ka dyan?" Muli, nagpadala si Catherine kahit na inutang na niya sa kapwa OFW para sa pamilya. Pagkatapos ay, "Mahal, nasira ang tricycle eh. Hindi ko maihahatid ang mga bata sa eskwelahan. Kailangan ng pampagawa." At pagkatapos nito, "Mahal, may negosyo akong gustong subukan. Malaki ang kita, pangako, para sa future ng mga bata." Nagsimulang kumunot ang noo ni Catherine. Ang kanyang sahod, nakala niya ay sapat para sa kanilang gastusin at makaipon ng kaunti, ay tila isang butas sa balde. Sa bawat padala, parang lalong lumalalim ang pinupunan niyang hukay. Ang mga dahilan ni Jason ay hindi na magkakaugnay. May bubong, may tricycle, may sakit, may negosyo. Lahat may kaukulang halaga. Lahat kailangan ngayon. "Ang dami namang gastos dyan, Jason," sagot niya isang araw. Sinusubukang pigilan ang kanyang boses na manginig. "Hindi ba may sapat na padala ko every month? Nasaan ang mga pinapadala ko dati?" "Ay, Catherine, alam mo naman dito sa Pilipinas, di ba? Ang bilis ng bilihin. Tsaka madalas tayong abutan ng emergencies. Alam mo namang mahalagang pamilya, di ba?" Tila may nagtago sa likod ng mga salita ni Jason. May hindi siya sinasabi. Ang kanyang mga mata ay madalas umiiwas. Ang mga sagot niya ay laging malabo. Ang mga tawag nila ay nagiging maikli, punong-puno ng tensyon. Nagsimulang makarinig si Catherine ng mga kwento mula sa kanyang mga kababayan. Mga OFW na katulad niya. Mga kwento ng asawang pinagtaksilan, ng perang pinaghirapan na napunta sa ibang tao. Kumakalat ang takot na parang lason sa kanyang isip. Hindi niya akalain na mangyayari ito sa kanya. Kilala niya si Jason. Matagal na silang kasal. Mahal nila ang isa't isa. Ang mga anak nila ay buhay nila. Hindi niya magagawa ito. Hindi niya magagawa yon. Ngunit ang mga hinala ay tumitindi. Isang gabi, habang nag-i-scroll sa Facebook, nakita niya ang isang post ng kanyang bayaw, ang kapatid ni Jason. Isang group photo ang nakita niya at sa likod sa isang sulok, nakatanaw ang isang pambatang bisikleta. Kulay pink. Wala silang anak na babae.
At ang kanyang dalawang anak, parehong lalaki, ay matagal nang lampas sa edad ng isang maliit na basikleta. Sinubukan niyang ipagtanggol si Jason sa kanyang isip, baka regalo sa pamangkin o sa kapitbahay. Ngunit ang kaba sa kanyang dibdib ay lumaki. Hindi na may paliwanag. Kailangan ko nang umuwi, bulong niya sa kanyang sarili, habang tinitingnan ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang kanyang muka ay nahihimas, ang kanyang mga mata ay pagod, ang kanyang puso ay puno ng takot. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isip, isang desisyon na magpapabago sa kanyang buhay. Hindi niya sasabihin kay Jason, uuwi siya bilang isang sorpresa. Isang sorpresa na sana ay magdadala ng ngiti, ngunit kinakatakutan niya na maghatid lamang ng sakit. Ang paglalakbay pa uwi ay tila isang mahabang paghihintay sa isang hatol. Sa loob ng eroplano, habang papalapit sa lupa ng Pilipinas, bawat kirot sa kanyang puso ay lumalabas na luha. Para sa kanyang mga anak, kailangan niyang malaman ang katotohanan. Pagdating niya sa kanilang bayan, gabi na, humingi siya ng tulong sa isang kapitbahay na pinagkakatiwalaan niya. Hindi siya dumiretso sa kanilang bahay. Kinabukasan, maaga pa, nagpasama siya sa kapitbahay. Ayaw niyang gumawa ng eksena at takutin ang mga bata kung sakaling nandoon ang mga ito. Gusto niya munang makasigurado. Salamat, Aling Panchita, sa pagsama, bulong niya. Walang anuman, Catherine. Sige, maging matatag ka, sagot ni Aling Panchita. Ang kanyang tinig ay puno ng habag. Habang papalapit sila sa kanilang bahay, bumibigat ang bawat hakbang ni Catherine. Ang pamilyar na daan, ang mga puno, ang mga bahay na alam niya, ay tila mga anino. Huminto sila sa isang kanto, kung saan natatanaw niya ang kanilang bakuran. May nakaparadang tricycle. Hindi ang luma nila, kundi isang bago. Mas maganda. Ang pintura ay bukas ng bahagya. Nagulat siya nang makita si Jason, nakaupo sa beranda, nakikipaglaro sa dalawang bata. Ngunit hindi iyon ang kanyang mga anak. Ang kanyang mga anak ay mas matanda na. Ang mga batang ito ay mga paslit pa. Isang batang babae, may maliit na bisikleta, kulay pink. At isang batang lalaki, mas bata pa, na kinakarga ni Jason. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Hindi siya nakahinga. Ang nakita niya ay parang sumasaksak sa kanya ng paulit-ulit. Ang mga tanong na bumabagabag sa kanya sa loob ng maraming buwan ay biglang sumagot sa isang masakit na imahe. Ang bisikleta, ang mga bata, at pagkatapos, lumabas mula sa loob ng bahay ang isang babae. Mas bata kay Catherine. May ngiti sa labi at inabot kay Jason ang isang tasang kape. Ang babae ay si Maricel, ang kapitbahay nila dati na binibiro ni Jason noon. Akala niya ay biruan lang. Ngunit ngayon, ito pala ang katotohanan. Ang init ng araw ay tila naging malamig na yelo. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Dalawa na. Hindi lang pala isa. Dalawa na ang anak ni Jason sa kabit. Lumabas ang dalawa niyang anak na lalaki galing sa eskwela at napansin siya. Mama? Sigaw ng kanyang panganay, si Junjun. Nagulat si Jason at Maricel. Agad silang napalingon sa direksyon ni Catherine. Ang ngiti sa kanilang mga labi ay nawala, napalitan ng takot at pagkabigla. Lumapit si Catherine. Ang bawat takbang ay mabigat at puno ng galit na hindi niya inakala na mararamdaman niya. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan, kundi ng poot. Jason,
Sambit niya. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig, ngunit puno ng bagsik. Ano to? Nabalot ng katahimikan ng paligid. Ang mga bata, maging ang mga anak niya, ay natigilan sa kanilang nararamdaman. Si Jason, namutla, ay tumayo. Catherine, mahal, bakit ka nandito? Bakit ako nandito? Tumaas ang boses ni Catherine. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Umuwi ako para sorpresahin ka. Dahil nagtataka ako kung bakit ang dami mong hinihingi sa akin. Dahil hindi ko maintindihan kung saan napupunta ang lahat ng pinaghihirapan ko. Tumingin siya kay Maricel na ngayon ay hawak ang kamay ng batang babae. Ang mukha ay takot na takot. At ikaw? Sabi niya kay Maricel. Kayo. Dalawa na pala kayo, Jason. Dalawa na ang anak mo sa kanya? Ang bawat salita ay parang kutsilyong tumatagos. Catherine, magpapaliwanag ako. Nagmamakaawang sabi ni Jason. Sinusubukang lapitan siya. Huwag kang lalapit sa akin. Sigaw ni Catherine. Umatras. Anong ipapaliwanag mo? Na matagal mo na akong niloloko? Na ang pera ko, ang dugo at pawis ko, ay ginagamit mo sa ibang pamilya? Sa pamilya mo sa kanya? Ang kanyang mga anak, si Junjun at si Eric, ay lumapit sa kanya. Yumakap sa kanyang binti. Nalilito sa kanilang nasasaksihan. Mama, sino sila? Tanong ni Eric, ang mas bata. Yumuko si Catherine at niyakap ang kanyang mga anak. Sila ang katotohanan, mga anak. Bulong niya. Ang kanyang puso ay dinudurog habang nakikita ang inosenteng muka ng kanyang mga anak. Catherine, pwede naman nating pag-usapan ito ng mahinahon, sabi ni Maricel. Sinusubukang protektahan ang kanyang mga anak. Ngumisi si Catherine. Mahinahon? Patapos ang lahat ng to? Matapos niya akong lokohin ng ganito katagal? Tumindig siya muli. Ang kanyang muka ay puno ng determinasyon. Hindi na ako magpapasilaw sa inyong kasinungalingan. Sa sumunod na mga araw, hindi na nag-aksaya ng panahon si Catherine. Walang hagulgol. Walang pagkakaluha sa sarili. Ang kanyang mga luhay naubos na sa eroplano. Naubos kasama ang kanyang pag-asa. Ang natira ay galit at isang matinding pagnanais para sa ustisya. Kinausap niya ang kanyang mga anak. Ipinapaliwanag sa kanilang antas ang masakit na katotohanan. Hindi niya itinago ang kanyang panlilinlang. Ngunit ipinaunawa rin sa kanila na hindi ito ang katapusan ng mundo. Agad siyang lumapit sa isang abogado. Dala ang lahat ng ebidensya na naipon niya. Ang mga bank transfer receipts, ang mga mensahe ni Jason na humihingi ng pera, ang mga larawan ng bakuran na may pink na bisikleta, at ang mga testimonya ng mga kapitbahay na saksi sa paninirahan ni na Jason at Maricel bilang isang mag-asawa. Ate Catherine, malalim po ang kasong to. Paliwanag ng abogadong si Attorney Cruz. Hindi lang ito adultery, may concubinage din at child support. At dahil nagpapadala kayo ng pera, maaari nating habulin yan. Gusto ko po ng annulment. Gusto ko po na managot sila sa batas. Matigas na sabi ni Catherine. Lahat ng pinapadala kong pera gusto kong ibalik at gusto kong siguraduhin na ang mga anak ko ang prioridad. Hindi na ako papayag na matapak-tapakan pa ang dignidad ko at ang kinabukasan ng mga anak ko. Naging abala si Catherine sa loob ng 3 buwan, habang si Jason at Maricel ay nakatira pa rin sa dati nilang bahay. Sinisikap nilang itago ang katotohanan mula sa kanilang nakapalibot. Naniniwalang magagawa nilang iligtas ang kanilang relasyon. Ngunit ang mga balita sa maliit nilang lugar ay mabilis na kumalat. Hindi nagtagal, nalaman ng pamilya ni Jason ang lahat.
Ang kanyang mga magulang na dati ay sinusuportahan din ni Catherine ay labis na nadismaya. Dumating ang araw ng pandinig. Isang sikat ng araw na tila ironiya sa kanilang sitwasyon. Nakaupo si Catherine sa isang panig kasama ang kanyang abogado. Sa kabilang panig si Jason at Maricel na may sarili ding abogado. Ang mga mata ng mga tao sa courtroom ay nakatingin sa kanila. Mr. Jason de la Cruz, kinukumpirma niyo po ba na kayo at si Miss Maricel Reyes ay may 2 anak? Tanong ng piskal. Namumutla si Jason, tumango. Opo, Your Honor. At kayo po, Miss Maricel Reyes, kinukumpirma niyo po ba na alam niyong kasal si Mr. de la Cruz kay Miss Catherine de la Cruz noong panahong nagkaroon kayo ng relasyon? Opo, Your Honor. Mahinang sagot ni Maricel. Ipinakita ang mga financial records. Ang napakalaking halaga na ipinadala ni Catherine sa loob ng 6 na taon. Ang mga gastos sa bahay, sa sasakyan, sa negosyo. Ngunit ang bawat isa ay may patunay na hindi napunta sa kailangan ng tunay na pamilya, kundi sa pamilyang ginawa ni Jason kay Maricel. Your Honor, sabi ng abogado ni Catherine. Malinaw po ang ebidensya. Ang aking kliyente, si Catherine de la Cruz, ay nagtrabaho ng gusto sa ibang bansa para sa kanyang pamilya. Hindi niya alam na ang kanyang pinaghihirapan ay ginamit upang suportahan ang isang illegal na relasyon. At ang bunga nito, hinihingi po namin ang annulment ng kasal, ang pagbawi ng lahat ng conjugal property, ang reimbursement ng lahat ng pinadala niya, kasama ang moral damage, at syempre, ang sustento para sa kanyang 2 lehitimong anak. Ang pagdinig ay nagpatuloy sa loob ng ilang oras. Nararamdaman ni na Jason at Maricel ang bigat ng bawat testimonya. Ang kanilang mga pangarap ay unti-unting nawawala. Ang kanilang kinatatayuan sa lipunan ay gumuho. Ang kanilang pamilya, na kanilang binuo sa kasinungalingan, ay nakaharap na ngayon sa isang mapait na katotohanan. Pagkatapos ng matagal na proseso, ibinaba ng korte ang hatol. Lubusang nanalo si Catherine. Sa bisa ng batas, anunsyo ng hukom, ipinapawalang bisa ang kasal ni na Catherine at Jason de la Cruz. Ipinagkakaloob kay Catherine de la Cruz ang lahat ng conjugal property, kasama ng bahay at lupa. Obligado si Mr. Jason de la Cruz na ibalik ang lahat ng halagang ipinadala ni Miss Catherine de la Cruz na may kaakibat na legal interest at magbigay ng regular na child support para sa kanyang 2 anak kay Miss de la Cruz. Si Miss Maricel Reyes naman ay nahatulan ng concubinage at sasailalim sa kaukulang parusa ng batas. Nanlamig sina Jason at Maricel. Hindi sila makagalaw. Ang kanilang mga mukha ay nanlumo. Ang kanilang mga mata ay walang katinuan. Ang lahat ng kanilang inaasahan, ang lahat ng kanilang pinapangarap sa buhay ay nawala sa isang iglap. Ang bahay na kanilang tinitirhan ay hindi na kanila. Ang pera na kanilang inaasahan ay mawawala. Ang kanilang dignidad ay basag na basag. Ang kanilang mga anak kay Maricel ay walang legal na karapatan sa kanila. Habang papalabas si Catherine ng courtroom, kasama ang kanyang abogado, hindi niya pinansin ang mga titig ng tao. Ang kanyang mga mata ay matatag, puno ng pananalig. Sa wakas, malaya na siya. Sa wakas, nakamit niya ang hustisya. Ang buhay ni Catherine ay nagbago. Hindi na siya bumalik sa Dubai. Sa halip, ibinuhos niya ang kanyang oras at enerhiya sa kanyang mga anak. Ginamit niya ang pera na nabawi niya upang simulan ng isang maliit na negosyo, isang grocery store sa kanilang bayan. Hindi nagtagal, umunlad ito. Ang kanyang mga anak ay lumaki na may pagmamahal at pag-unawa.
Si Jason at Maricel ay naiwang basag. Nawala ang kanilang bahay at nahirapan si Jason na makahanap ng trabaho dahil sa iskandalo. Si Maricel ay kinailangang magtrabaho ng gusto para tustusan ang kanilang mga anak, kasama ang bigat ng komunidad na umuhusga sa kanila. Ang kanilang kinabukasan, na minsan ay tila bright at puno ng pag-asa, ay naglaho ng parang bula, pinaghiwalay ng kanilang mga kasinungalingan. Sa bawat hakbang ni Catherine, naroon ang kanyang lakas, ang kanyang pagbangon. Hindi siya biktima, siya ay isang babae na pinili na lumaban. At sa huli, nanalo siya. Nanalo siya hindi lang sa korte, kundi sa buhay. At sa bawat ngiti ng kanyang mga anak, alam niyang tama ang kanyang ginawa. Ang ganti ng legal na asawa ay hindi ang paghihiganti sa kanyang asawa at kabit, kundi ang pagbawi sa kanyang sarili at ang matibay na pagtatayo ng isang bagong buhay, puno ng pag-asa at pagmamahal para sa kanyang tunay na pamilya. Ikaw, ano ang natutunan mo sa istoryang ito? Makikicomment naman sa baba kung ano ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya. At sana po ay nagustuhan nyo to. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pang istorya. Muli ay maraming salamat po. At God bless us all.